Kailan ba natin masasabing sumusobra na ang mga prank na ginagawa ng isang tao? Yun ba ay pag pumasok na sila sa Jollibee habang nakasuot ng McDonald's na costume? Kaya naman ang pagtapo ng isang bag sa loob ng barbershop. Pinatunayan talaga ng Tokomi na mayroong mga pranks na hindi na dapat pang gawin sa harap ng publiko. Lalong-lalo na kung marami ng mga tao ang naaagrabyado dito. Ako nga pala si AC. Sa video ito, tatalakayin natin ang satisfying downfall ng isa sa mga pinakasikat at isa sa mga kauna-unahang YouTube pranksters sa loob ng Pilipinas. Ang Tokomi ay isang YouTube group consisting of 3 members, si Lester G, Hiroshi at Oliver. Sumikat sila noong taong 2017 nang in-upload nila ang isang video titled Daong Grasa Rich Kid Prank na kung saan nagpapanggap sila bilang isang pulubi na humihingi ng barya. Ngunit hindi alam ng mga tao sa paligid na mayroon pala itong sariling laptop. At dahil na nag-viral ito, Tokomi decided to do it again. Pero sa panahong ito, napagpasyahan nila na mas palakihin pang value na gagamitin ng isang pulubi at napagkasunduan nila na gumamit ng isang sports car. Sir, dito lang ako, sir. Huwag lang dito. Okay pa, sir. Hindi na lang, sir. Okay, sir. Milyong-milyong mga tao ang araw-araw na nakasubaybay sa mga viral videos ng Tokomi, with hundreds and thousands of people sharing it and leaving comments kung gaano daw sila nag-enjoy habang nanunood ng mga videos na ito, stating na, "Just found you guys. Keep doing quality pranks and you'll blow up in no time." A comedy content but full of knowledge and lessons? Kudos sa Tokomi fam. God bless po. Walang hindi maganda at masaya sa lahat ng vlog at prank nyo mga Tokomi. Lahat nakaka-good vibes kahit brutal na sa inyo. At habang nagbabasa sila ng mga comments na ito, napansin nila na marami ding mga tao ang nagre-request ng mga prank na gusto nila ipagawa sa Tokomi. Kaya nagresulta ng pag-upload nila ng isang video titled, "Hey, I just want to let you know that I'm single." Comment trolling, no? Saan inisa-isa nila ang mga request na prank ng kanilang mga audience. Ano mo tanong? Ano ba? Puto ka ba? Ala, tumaya. Bakit puto ka ba? Kasi bagay ka sa dinugang kong puso. At nang mapansin din nila na sobrang daming mga tao ang naaaliw sa video na ito, napagpasyahan nila na gawin itong series. Isang strategy na magbibigay sa kanila ng unlimited ideas para gawing content na pwede gawin sa panghabang buhay. Which gave birth to one of the most iconic pranks sa loob ng Pilipinas, gaya ng pagpasok nila sa loob ng Jollibee habang nakasuot ng McDonald's na costume. Salamat! At ang pagpapagawa nila ng cake sa red ribbon na ang nakasulat daw ay Goldilocks is better. Nakuha talaga ng Tokomi ang kiliti ng kanilang mga audience. With around 60 plus videos ng comment trolling uploaded sa kanilang channel, tiyak na mapapatawa ka na lang talaga sa mga prank na kanilang ginagawa. At kahit na dumating ang araw na mayroon silang kaunting mga issue gaya ng pag-swimming nila sa fountain ng isang mall sa Davao na allegedly ay natanggal do sa trabaho ang guard na ito. At ang pagkalat din nila ng itlog sa labas ng isang mall sa Davao, makikita natin na kakaunting mga tao lamang ang nagkikriticize sa kanila. Dahil sa panahong ito, milyon-milyon ng mga fans na pumoprotekta sa kanila. The guy in the video is part of Tokomi, a group of pranksters based on the Philippines. They're not simply doing that to get famous, they're doing it because it's their job. Nagamit dito di nakakakilala sa Tokomi. Nakakaawa kayo people. Kaya nagresulta na pagpapatuloy lamang ng Tokomi sa kanilang ginagawa dahil nararamdaman nila na okay lang ito at wala nang makakapigil sa kanila. At habang ine-enjoy ng Tokomi ang prime ng kanilang YouTube channel, bigla na lamang dumating ang araw ang inanunsyo nila na may isang miyembro na aalis sa kanilang grupo. Noong December 21, 2020, Tokomi uploaded a video titled May Aalis sa Tokomi, na kung saan makikita natin silang tatlo explaining kung bakit nga ba aalis si Oliver sa Tokomi. Minsan talaga sa buhay kailangan mo unahin din yung sarili mo. Ganun. Hindi man tayo magko-close ng door, pero yun siguro ano lang sa ngayon, parang sarili muna, gano'n. Maraming tayong
ayusin o ano yung sa sarili natin, gano'n. Maayos naman ako alis. Okay naman kayo, wala namang aberyawan. Nang dahil sa pag-alis ni Oliver, maraming pagbabago ang biglang naganap sa bawat video na ina-upload ng Tokomi at parang napapansin ng kanilang mga audience na hindi na ito tulad ng dati. Ako lang ba yung naiilang kasi ang laki ng space nila sa screen kasi wala si Oliver? Nakakalungkot, wala na si Oliver. Totoo na talaga yan mga kuyas, wala na si Kuya Oliver. Kasabay din ang pag-alis ni Oliver sa Tokomi ay ang pag-alis din ng iilan sa kanilang mga audience. At makikita natin sa bawat upload nila kasunod ng video na ito ay halos hindi na umaabot sa mahigit 1 milyon ang kanilang mga views. Pero kahit na ganito, kinailangan pa rin nilang gumawa ng mga videos para magkaroon ng pera. Kaya kahit na hindi na tumutugma ang number ng kanilang mga viewers sa kanilang subscribers, pilit pa rin nila ito ginagawa ng paraan. Hanggang sa dumating ang araw nang maisipan nilang gumawa ng panibagong comment trolling na video. Noong April 30, 2022, Tokomi uploaded a video titled Maghagis ng itim na bag ng nakapang Muslim, kung saan sa may bandang 7 minutes and 40 seconds ng kanilang video, makikita natin ang paghagis ng bag at ang pagtakbo nila. Run. Nang pansin nila na dumarami ng mga comments na nagagalit sa video na ito, dali-dali kaagad nilang pinalitan ang title mula sa Muslim at pinalitan nila ito ng Arabo. Ngunit kahit na pinalitan na nila ito ng title, hindi nila inaasahan na mas lalo lamang itong lumala. Di ba? Pag may ibang lahi na nang-api o gumaya sa gawain ng Pinoy tapos binastos, ang dami siguro sa atin mag-react. Ang dami sa atin mga OA. Mag-unsubscribe, i-report yung page, i-report yung channel, di ba? Pag may ibang lahi ang banyagan na nang insulto lang sa ating kultura. Pero pag tayo Pilipino gagawa sa ibang lahi, nagiging okay lang for entertainment. Sa tingin nyo Tokomi? Kung saan naman marami ding mga tao ang naglabas ng sarili nilang opinyon, stating na nakakatawa talaga siya sa first, pero at the end na mapapaisip ka na wait, discrimination na to ah. I am a fan of Tokomi, pero I agree with you on this. Hindi rin ako natuwa sa prank, napaka-insensitive, halatang di pinag-isipan ng maayos bago gawin. At hindi lamang ang video na ito ang di nila napag-isipang gawin ng maayos, dahil ganito din ang ginawa nila sa kanilang public apology video. Makalipas ang 4 na araw matapos nila i-upload ang kanilang Muslim prank, noong May 4, 2022, napagpasya nila na maglabas ng kanilang public apology and stated na Yung comment rolling episode na yun, di namin intention na makasakit ng mga kapatid natin ng mga Muslim. We are very very sorry kung maraming na-offend dun sa comment rolling na yun. Di namin po intention na makasakit, masaktan po kayo. Wala kaming sinabing bomba paghagis ko ng bag. As in, binato ko lang yung bag, tapos tumakbo na ako. Tsaka hindi namin in-expect na magtatakbuhan talaga. Oo. Kasi may mga ano kasi na parang bomb joke daw yun, ganun. Wala kasi sinabing bomba. at habang pinapatawad naman sila ng kanilang top commenter, makikita pa rin natin sa likes to dislike ratio ng video na ito na marami pa rin mga tao ang patuloy na nagagalit sa kanila. Di naman sorry to, more like a justification sa napaka-insensitive na prank nila. Alam niyo naman mga social issues natin sa Pinas regarding sa mga discrimination to our fellow Muslim brothers and sisters. Di naman kayo bata para di nyo alam yan. Mag-sorry na lang kayo, ang dami nyo pang sinabi. Sorry, nagkamali kami. Magiging aral po ito sa amin o manhin po ulit. Ganun kasimple. Pagkatapos ng apology video na ito, bumalik na kagad sila sa pag-upload ng mga comment trolling videos. Pero ni isa dito ay hindi na umaabot ng mahigit 1 million views tulad ng dati. At parang mas bumababa pa ito sa bawat upload na pinapalabas nila. Until dumating ang araw when Tokomi struck gold nang in-upload nila ang kanilang video titled Mag-Drive-Thru tapos dala niyo funeral car, na kung saan nakalikom din ng views na malapit na sana sa 1 milyon. Kaya napagpasyan nila na gawin ulit ito. But sadly, hindi nila inaasahan na pababa lamang pala ng pababa ang mga views sa bawat paglabas nila ng content. At kahit na minsan na hindi na umaabot ng 100,000 views ang kanilang mga videos, hindi pa rin sila nawala ng pag-asa at patuloy pa rin ito sa paglabas ng mga content. Pero makikita naman natin na parang hindi na interesado ng karamihan sa kanilang mga audience.
Sa isang video nila na pinamagatang Alex G Prank, marami sa kanilang mga audience ang nagtataka kung ano na nga ba ang nangyari sa Tokomi. Bakit daw biglang humina ang kanilang mga views? Ba't kaya humina na views ng Tokomi? Kakalungkot naman. Asa na kaya yung 4 million subscribers nila? Nakakamiss yung dating Tokomi nung nasa Davao pa sila. At kasama pa nila noon si Oliver. Nasa na kaya siya? Tapos solid pa mga pranks at comment trolling noon. Madalas umaabot ng 1 million views. At hindi lamang ito ang tinatanong nila. Dahil makikita din natin sa video ito na parang hindi na ito isang Tokomi video. At ayon pa sa kanilang mga audience ay scripted na lamang daw ito. Run. Mukhang hindi na ata Tokomi to parang scripted Naging scripted na rin prank nyo. Wala na ding kwenta. At nang mabasa ito ng Tokomi, napagpasya nila na gumawa ng isang prank para mapatunayan na mayroon pa rin kwenta ang kanilang mga content at buhay pa rin ang pagiging pranksters nila. Noong April 7, 2023, Tokomi uploaded a video titled Prank Gone Wrong, na kung saan habang bumibili o kaya naman naglalakad ang isa sa kanilang mga miyembro ay bigla na lamang silang lalabas sa kanilang sasakyan at dadamputin nila ito habang nakasuot ng mga ski mask. Ngunit habang ginagawa ng Tokomi ang prank na ito, hindi nila inaasahan na mayroon pala silang mababangga na isang pulis at ang isang prank na inakala nila na makakahakot ng mga papuri mula sa mga tao ay bigla na lamang nagresulta ng pagbatikos sa kanila. We should never make fun of violence and a certain limit needs to be set for pranks. Ngunit hindi lamang pagbatikos mula sa mga tao ang inabot ng Tokomi dahil laking gulat din nila nang sinampahan sila ng kaso ng pulis na naagrabyado nila. Kaya makalipas ang 4 na araw, noong April 11, 2023, Tokomi uploaded a video titled Kid na kung saan ayon pa sa kanila. May nababasa kami ng mga comments na si Kuya kabilang sa prank na ginawa namin. Guys, sasabihin ko na sa inyo guys hindi kami gumagawa ng mga scripted na pranks, lalong-lalo na yung mga ganong kalala na mga pranks. Tsaka pwedeng Matanggal. siya sa servisyo. I mean, for safety ng mga content creator yun na gumawa ng scripted na prank, lalo ng mga ganitong klaseng prank. Pero sa amin kasi hindi talaga kami gumagawa ng scripted na pranks Kasi malalaman mo kasi na legit yung prank, yun sa mga reaction ng mga tao syempre, di ba? At sa video ding ito, sinabi nila na kung mabigyan pa daw sila ng pagkakataon, ay gagawin pa daw nila ito ulit. Tingin mo gagawa ka pa ba ng ganong prank, klaseng prank? Ako in the future, gagawa pa na. Same. Diba? Hindi, same. bakit ka titigil? Bakit titigil, diba? Syempre trabaho natin to Proud pa kayo na hindi scripted, hindi naman pinag-isipan. May kalalagyan talaga kayo kung hindi nyo titigilan yan. Sige, tawa lang hanggat nasa kulungan kayo. Pasalamat kayo hindi pa kayo nakulong. At parang natupad talaga ang pinagdadasal ni Kuya. Then noong August 12, 2023, nag-upload ang Tokomi ng isang video titled Himas Rehas, na kung saan kinwento nila ang mga nangyari habang nakulong sila sa loob ng 24 oras. Sir, thank you sa kapalayan po. Buti naman. Guys, nakalabas na tayo ng bilangguan. Nagbunot tayo na isang araw sa loob. Kaya ito, tara. Finally guys, makaka-vape na ako. Kasi kagabi pa ako vape na vape It was a great experience para malaman syempre natin kung ano yung buhay doon sa loob. Saka sa mga magpaprank dyan, ano yung magprank? Kaya nyo na legit sa amin. Guys, baka makulong di kayo. Unsubscribe na ako dito. Dati, okay lang mga pranks. Ngayon, sobra na Gusto lang kumita ng malaking pera. And Tokomi did lose a lot of subscribers dahil sa prank na ito, na kung saan nagresulta ng pagbaba ng mga taong nanonood sa kanila. At ang natatanging video lamang nila na lumagpas sa mahigit 100,000 views ay ang parody video ng Pawn Stars ni Boss Toyo. I know people will judge me. But we exist. I exist pala. What we had is real. Me and my daughter exist. Habang ginagawa ko ang video na ito, patuloy pa rin ang pag-upload ng Tokomi sa kanilang Facebook page. With hindi na ito mga pranks tulad ng dati. Dahil ngayon, nakafocus na lamang sila sa pag-flex, pagpopromote ng sugal, at minsan naman ay sumasali sa mga charity events, making their followers wonder kung ano na nga bang nangyari sa Tokomi.